mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yan, aral pa rin ng tao na mababasa ho natin sa Biblia. Ano pa ang mababasa natin? Sa Biblia, aral ng anghel. Pakinggan po natin yan o babasahin natin sa Galatia. Ang kapitulo ho nito ay 1. Ang talata ay 7 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Take note ha. May ibang aral na para pasamain ang aral o ebanghelyo ni Kristo. Ituloy natin ang basa. Ano itong nagpapasama sa aral ni Kristo? Ano pa sabi? Datapot kahimat kami o isang anghel. Take note ha, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi nung una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Kaya may aral ang demonyo, may aral ang tao, may aral ang anghel. Binasa ho natin ang mga talata na nagpapatunay na yan pala'y mababasa sa Biblia. Ngayon, ano ho ang isa pang aral na pinangahawakan natin sa panahon ngayon? Itong tinatawag na may aral naman ang Diyos. Praise the Lord. Kaya pakinggan po natin itong may mababasa din ho pala tayo na may aral po talaga ang Diyos. Yan ang sabi sa 2 Timoteo, ang kapitulo 3, ang talatay 15 hanggang 17. Pakinggan po natin. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Praise the Lord. Doctrine, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya, ipinapakita ko lamang po sa mga kapatid at sa mga kaibigan namin na ngayon ay napadaan ka sa pag-upload ko na may aral ang demonyo, may aral ang tao, may aral ang anghel, at may aral ang Diyos. Ngayon, sa 4 na aral na ito na ating mababasa, paano ho natin malalaman na ang ating tinatanggap o ang ating napapakinggan ay aral talaga ng Diyos? Aral ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ho natin malalaman? Ang tanong dyan ay, paano natin malalaman na ang doktrina o aral ay legit mula sa aral ng ating Panginoong Hesukristo? Paano natin malalaman legit o salita ho talaga ng Diyos o doktrina o aral ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pinapakinggan o tinatanggap? Ang Panginoong Hesukristo pala, bago siya umakyat sa langit o nasa langit ang Panginoon, sabihin na natin, may mababasa ho tayo na ang Panginoong Hesukristo pala ay may pinapahayagan. Yan ang sabi sa Lucas. Ang kapitulo ay 10. Ang talata ay 22. Ganito po ang wika ng banal na kasulatan. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at iyaong ibig pagpahayagan ng anak. Kaya kung ang Panginoong Hesukristo po
ay may doktrina, may turo at aral na totoo. Sino po ang pinapahayagan ng Panginoon Kristo? Yabang ang Panginoon ay nasa langit na. Nasa langit na ang Panginoon. Ang sabi, sino itong pinapahayagan ng anak? Sino ba ang anak ng Ama? Ang ating Panginoon Kristo. Sino ang pinapahayagan ng anak ng Panginoon Kristo? Sino ito? Para malaman nating legit na aral talaga ng Panginoon ang ating tinatanggap o pinapakinggan. Basahin natin kung sino ba itong pinapahayagan. Ang sabi sa Efeso, ang kapitulo ay 3. Ang talata nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay 5. Na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol. Praise the Lord. Kaya yung pinapahayagan pala ng ating Panginoong Kristo, ng kanyang mga doktrina, ng kanyang turo at aral, walang iba kundi ay, sino itong pinapahayagan? Ang kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ngayon, bakit ang Diyos nagpapahayag sa kanyang mga apostol? Sapagkat yung pala na pinapahayagan ng mga apostol, yan pala yung ayon sa karunungan ng Diyos. Diyos pala, batay sa kanyang karunungan, ang nagsusugo sa kanila. Kaya pakinggan po niyang sabi, sa Lucas, ang kapitulo ay 11, ang talata ay 49. Pakinggan po ninyo ang katotohanan ito. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Take note ha, ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kakasangkapanin na pinagbigyan niya ng mga pahayag ng mga doktrina o turo. Take note, ito palang paraang itong pagpapahayag ng Panginoon ay batay sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Na anong sabi? Kaya nga sinasabi na ba ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta. Sa Lumang Tipan, ang sugo ng Diyos na pinapahayagan, mga ngaral ay propeta. Sa Lumang Tipan yan. Ay sa Bagong Tipan, ang sabi, at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sa Efeso Kapitulo 3, talatang 5, sino ang pinapahayagan doon? Ang mga banal na sinugong apostol. Hindi patay ha, buhay na apostol ang pinapahayagan ng Diyos. At batay sa Lucas 11:49, ito palang pagpapahayag ng Diyos sa pagbibigyan niya ng aral o doktrina. Ito pala ay mga apostol. Ayon sa karunungan ng Diyos, ang Panginoon ho pala ang nagsusugo. At ang Panginoon din ang nagpapahayag, nagbibigay ng mga aral, doktrina sa kanyang mga apostol. Praise the Lord. Bakit? Sapagkat ito palang mga sinugo ayon sa karunungan ng Diyos. Sabi sa Juan 3, talatang 34, anong sabi? Basahin natin yan. Sa Juan 3, ang talata ay 34. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo, take note ha, sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya yung sinugo ng Diyos, ayon sa kanyang karunungan, ang sabi, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya sino ang sinugo ayon sa karunungan ng Diyos? Sabi sa Lucas 11:49, mga apostol. Sapagkat sa mga apostol, balikan natin ang Efeso 3:5, doon ang Panginoong Heso Kristo nagpapahayag kung ano ang doktrina o aral na ituturo ng mga apostol na kanyang susuguin. Ay bakit po? Sapagkat ito palang mga apostol na sinugo ng Diyos batay sa kanyang karunungan, sa kanila ho talaga ibinibigay ang doktrina o ang mga turo, aral ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan po ninyo ang katotohanan ito na mga apostol ho talaga ang binibigyan ng Panginoon ng kanyang mga utos, ng kanyang mga aral.
Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. At ang sabi sa verse 2, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kanino? Sa mga apostol na kanyang hinirang. Kaya maliwanag na ang isa sa turo, aral ng ating Panginoong Hesukristo batay sa kanyang karunungan, ang aral pala ng Panginoon ay apostolic. Apostol, ang leader, ang pinapahayagan ng Diyos, ang sinusugo ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. Apostol ho ang tagapangaral. Ibinibigay ang aral, ang doktrina sa kanyang mga apostol. Kaya nga maliwanag ang sinasabi, ito palang mga tumanggap ng biyaya ng pagka-apostol ayon sa karunungan ng Diyos. Sabi sa Roma 1:5, pakinggan ho natin. Sila ho pala ang tagapagpatalima ng pananampalataya ng lahat ng mga bansa, na sa pamamagitan niya itinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya ng lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Kaya ito palang mga sinugo ng Diyos ayon sa karunungan ng Diyos din. Nagsusugo pala, nagbibigay ho ang Diyos ng biyaya ng pagka-apostol, na ang layunin pala ay upang patalimahin sa pananampalataya ang lahat ng mga bansa. Mabigat ang katungkulan ng mga pinagkalooban ng Panginoong Hesukristo na kanyang pahayagan, suguin ayon sa kanyang karunungan. Papatalimahin ang lahat ng mga bansa. Paano ang pagpapatalima ng tunay na apostol na sinugo ng Diyos ayon sa kanyang karunungan? Sila po ay apostol na tagapangaral. Praise the Lord. Kaya pakinggan po ninyo ang sabi sa unang Timoteo, ganito po ang wika ng banal na kasulatan. Ang kapitulo ay 2. Ang talata nito ay 7, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Kaya ang apostol ay tagapangaral. Ang Diyos po pala ang nagtatalaga niyan. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Kaya yan palang pagpapatalima sa pananampalataya ay sa pamamagitan na tagapangaral. Ang apostol pala na pinapahayagan ng Panginoon Kristo, na binigyan niya ng doktrina, aral, na ayon sa Lucas 11:49, ayon sa karunungan ng Diyos, ang instrument ng Diyos ay apostol na kanyang sinugo. Anong trabaho? Tagapangaral. At sa pangangaral, doon sa makikinig at sasampalataya, tatanggapin niya ang biyaya ng regalo ng pagliligtas ng Panginoon. Ngayon, bagamat tao ang sinugo ng Diyos na kanyang sinugo ayon sa kanyang karunungan, bagamat tao ang mangangaral, pero ang kanyang salita, dahil ang kanyang pangangaral, ang kanyang salita na itinuturo ay salita ng Diyos, bagamat tao ang nangangaral, pero dahil ibinigay ang doktrina, ang aral sa mga apostol na kanyang sinugo, pag yun ay natanggap at napakinggan ng nakikinig, bagamat tao ang nangangaral, ang nagsasalita, pero yung aral na ipinapangaral ng mga tunay na sugong apostol ay legit na salita ng Panginoon. Pakinggan ho ninyo sabi, unang Tesalonica Kapitulo 2, ang talatay 13, at dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos
na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa bakatid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Totoong tao ang sinusugo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang karunungan. Pero yung kanilang pangangaral ay legit na salita ng Diyos, sapagkat ang iniaaral, itinuturo ng mga apostol ay katotohanan, mga pahayag, mga turo, aral, doktrina na ang nagbibigay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, saan inilalagay itong mga sinugo ng Diyos ayon sa kanyang karunungan? Saan ito inilalagay? Saan ito inilalagay? Ang sabi sa unang Korinto, ang kapitulo ay 12, ang talata nito, mga kapatid at mga kaibigan ko sa pangalan ng Panginoon. Saan ito inilalagay, itong apostol na sinugo ayon sa karunungan ng Diyos? Unang Korinto 12:28 na ang wika ng Biblia, at ang Diyos ay naglagay ng ilan? Sa iglesia, assemblies of God, group of people, iglesia, church. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia? Una-unay, mga apostol. Praise the Lord. Mga apostol ang unang inilalagay sa iglesia, sa body of Christ, sa katawan ni Kristo, sa congregation, sa tunay na iglesia. Kaya, ang legit na tagapangaral ng tunay na aral o doktrina ng ating Panginoon Jesucristo ay ang apostol. Hindi patay ha, buhay na apostol. At saan ito inilagay? Sa kanyang tunay na iglesia. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At dahil may pinaglagyan ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, sa mga apostol na kanyang sinugo, batay sa kanyang karunungan, ay sa kanyang tunay na church. Ito palang tunay na church. Ito ay grupo ng mga taong tinawag mula sa makasalanang sanglibutan. At ngayon ay nabubuhay na may kaligtasan ng kaluluwa sa pangangasiwa ng buhay na apostol sa pamamatnubay ng banal na Espiritu Santo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito palang trabaho ng apostol na sinugo ng Panginoon Jesucristo ayon sa kanyang karunungan. Ito ngayon ang dapat nating hanapin sa panahong ito. Kaya may mapapansin kayo mga nangangaral sa palengke, yan, kasamahan natin yan. Sa bus, basta nangangaral. Sa mga bahay-bahay, nagko-crusade, sa mga bangka, sa barko, sa paaralan, sa mga pabrika, opisina. Basta sa mga matataong lugar. Pag may nangangaral, tiyak ang aming ipinangangaral sa mga matataong lugar. Hindi ho kayang magawa ng iba yang sekta, hindi. Tanging ang pananampalatayang Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts sa kawakasang ito ng huling araw. Nakatitiyak kami sa aming panahon, batay sa karunungan ng Diyos sa kanyang pagsusugo. Meron kaming buhay na apostol. At nakatitiyak kami na ang aming pangangaral legit, sapagkat ang pangangaral ay hindi ginagawa ng sinuman, kundi ang kanyang mga sinugong apostol. Praise the Lord. Marami pong salamat. God bless sa ating lahat.